Isang mapagpalang umaga po mga kapatid. Kumusta na po kayo? At ang patuloy na pag-iingat ng ating Panginoon ang siyang maranasan nating lahat. Napakabilis ng panahon. Tayo po ay nasa unang linggo na naman ng buwang ito, parang kailan lang. At tayo po ay patuloy na sasamba sa pamamagitan nga po ng pag-aawitan at maging sa pag-aaral ng kanyang mga salita. Ang ating pong passage ay sa Romans chapter 12 verse 9 hanggang 13. Kung naalala po ninyo, ito po yung series natin sa Romans chapter 12. At ito po ay part 2 doon sa The Believer in the Church. Babasahin ko po ang mga talatang ito. Maging tunay ang inyong pagmamahalan. Kasuklaman ninyo ang masama at pakaibigin ang mabuti. Magmahalan kayo bilang tunay na magkakapatid at pahalagahan ninyo ang iba ng higit sa pagpapahalaga nila sa inyo. Magpakasipag kayo at huwag maging tamad. Buong puso kayong maglingkod sa Panginoon. Magalak kayo dahil sa inyong pag-asa. Magtiyaga kayo sa inyong kapighatian at palaging manalangin. Tumulong kayo sa pangangailangan ng mga kapatiran at patuloyin ninyo ang mga taga-ibang lugar. Pagpalain ng Panginoon ang kanyang mga salita, tayo po muna ay sandaling manalangin. Panginoon, salamat po sa pagkakataong muli na kami ay magkasama-sama upang pag-aralan ang iyong mga salita. Hinihiling nga po namin, Panginoon, ang inyong patnubay, ang inyong pagpapala, at buksan nyo nga po ang aming puso't isipan at hayaan nyo nga po ang inyong banal na espiritu ang siyang malayang kumilos sa aming kalagitnaan at maging sa puso't buhay ng bawat isa sa amin. Sa aking mga kapatid sa SKP, pagpalain nyo nga po kami sa mga taga-Baluyot at maging dito nga po sa Valenzuela at sa lahat nga po ng nakikibahagi ay patuloy nga po namin kayong mabigyan ng kapurihan at tunay nga po pagsamba sa Espiritu at katotohanan. Salamat po sa inyong gagawin sa pangalan nga po ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Sa ating pong pag-aaral na ito, kunting mabilis na review nung nakaraang mga linggo. The church is the body. Ito po yung body of Christ. Actually, kapag sinabi natin church sa Bible, hindi naman talaga yung building ang pinag-uusapan dito. Ngunit yung mga mananampalataya na tinawag galing sa kadiliman at ginawang mga anak ng Diyos at naging bahagi ng kanyang katawan. At ito po yung church. At napakahalaga na maunawaan natin na ikaw ay bahagi bilang mananampalataya o bilang Kristiyano, ako ay bahagi, kaya kailangan tayong magtulungan. Kung ating pong papansinin, ito po ay may kinalaman doon sa spiritual gift. Naalala po ba niyo yun? Na tayo ay pinagkalooban, kaya nga ang dapat po natin gawin ay i-discover, alamin po natin ito, tiyak na mayroon ka kahit isa. Pero ang mahalaga, malaman natin ito. Pangalawa, i-develop natin ito, i-practice natin ito. At pangatlo, gamitin natin ito, ihandog natin ito para mabigyan ng karangalan ang ating Panginoong Diyos. At ngayon naman, sa pagpapatuloy po ng ating pag-aaral, the believer in the church, at ito naman yung sa verse 9 hanggang verse 13. Meron po akong gustong ipapansin bilang mga mananampalataya sa loob ng church. Bali, ang ating pong pag-aaral, tayo bilang mga Kristiyano na nasa loob ng katawan ng ating Panginoon, bahagi ka ng katawan ng Panginoon, kahit sabihin nating maliit o hindi ka pansin-pansin, dahil ikaw ay bahagi, ikaw ay mahalaga. Napakahalaga natin. At ang sinasabi ngayon ng talata, yung sa binasa natin dito, ang gusto kong ipapansin sa ating pong pagtalakay, doon sa verse 11, napansin po ba nyo yung color red na salita dyan na fervent in spirit? Gusto ko muna siyang bigyan ng pansin sa ating pong gagawing pag-aaral na ito. Ano nga ba ang ibig sabihin ng fervent in spirit? Ang salitang fervent, sa original na salita niya po, ay to boil with heat. Kumbaga, ito yung kumukulo dahil sa init. Kaya nga ang mga salita na pwede po nating gamitin ay yung earnest, zeal, o kaya yung salitang ablaze. Tinagalog ko po siya at mababasa po natin dyan sa pinakababa ng ating screen yung salitang mainit, yung salitang maalab, at yung salitang maningas sa ating pong pananampalataya. Ito po yung gusto kong bigyan ng pansin
sa ating pong pagtalakay sa ating pong pag-aaral bilang mga mananampalataya na bahagi ng katawan ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang church, na kailangan tayong maging mainit sa ating pong pananampalataya. Ang salitang mainit, ito po yung maalab, ito po yung maningas sa ating pong pananampalataya sa ating Panginoon at bilang magkakapatid sa pananampalataya. Paano nga ba ito? Kung ating pong susuriin yung salitang fervent, gusto ko po siyang ipakita doon sa King James Version. Yung King James Version ay ginamit niya ito sa iba't ibang talata ng Bible. Ang mapapansin natin sa Romans chapter 12 verse 11, ito po yung pinakatalata natin. Ang sabi po nung verse, fervent in spirit, serving the Lord. Yung pangalawang pagkakagamit nito, bali yung King James Version, sa James chapter 5 verse 16. The effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. Makikita na naman natin yung salitang naka-highlight yung fervent. At yung pangatlong salita sa 1 Peter chapter 1 verse 22. Mapapansin po natin doon, love one another with a pure heart fervently. Makikita natin yung mga salitang fervent. Yung Tagalog nga nito, yung pagiging maalab o yung pagiging maningas ng ating buhay pananampalataya. At pansinin natin kung paano siya ginamit. Hindi lamang basta't maalab eh. Doon sa Romans chapter 12 verse 11, yung salitang serving. Pangalawa, sa James chapter 5 verse 6, yung salitang prayer. At yung pangatlo, sa 1 Peter chapter 1 verse 22, yung salitang love. Alam po ba nyo, ito yung mga salita, fervent in service, fervent in prayer, and fervent in love. At alam po ba nyo yung tatlong salitang iyan ay makikita natin doon sa ating binasang talata, doon sa Romans chapter 12, babalikan po natin, at ito po yung ating pag-aaral ngayon, doon sa verse 9, let love. Makikita natin yung naka-highlight na love. Pangalawa, yung salitang serving the Lord, yung salitang service. At yung pangatlo, doon sa verse 12, doon po sa talata natin ang sinasabi diyan, instant in prayer. Bali, makikita natin kung paano ito ginamit sa iba't ibang mga talata. Yung love, yung service, at yung prayer, ay ito rin naman po yung makikita natin doon sa passage na ating binasa sa Romans chapter 12, verse 9 hanggang 13, na siya pong outline na rin ng ating pong pag-aaral sa umaga pong ito. Kaya nga, bilang magkakapatid, bilang bahagi sa church, sa katawan ng ating Panginoong Hesukristo, ang pinakasalita na gusto ko pong iiwan sa ating lahat sa ating pong pag-aaral ay yung salitang fervent. Ito yung pagiging maningas natin, yung pagiging maalab natin, at ito ay ginamit sa tatlong bagay o aspeto, yung sa pagmamahalan, sa paglilingkod, at maging sa ating pong pananalangin. Isa-isahin po natin ito sa ating pong pagtalakay. Ang una, ang sinasabi po nung talata, fervent in love. Sa pagmamahalan, ang sabi niya po sa verse 9 and 11, maging tunay ang inyong pagmamahalan. Kumbaga, maging totoo ang ating pagmamahalan. Kasuklaman ninyo ang masama at pakaibigin ang mabuti. Pansinin po natin yung verse 10. Magmahalan kayo bilang tunay na magkakapatid at pahalagahan ninyo ang iba ng higit sa pagpapahalaga nila sa inyo. Mga kapatid, ang isa sa mga susi para tayo ay mas lalong lumago sa ating church, ito yung pagmamahalan bilang magkakapatid. Yung pagmamahalan na kung paano tayo inibig ng ating Panginoong Diyos ay ito rin naman sa bawat isa sa atin na makita bilang magkakapatid. Kaya nga sabi niya dito, maging tunay o bilang tunay na magkakapatid. Hindi ba't yung tunay na magkakapatid sa laman ay parang ito na rin yung turingan natin sa loob ng church bilang tunay na rin magkakapatid dahil sa ating pong pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Ang madalas na natatanong sa aspeto ng love ay yung katanungan na, what is love? Di ba? Actually, sa mga millennials, madalas nila itong matanong, ano nga ba ang pag-ibig? What is love? Kahit naman sa lahat ng tao, palaging tinatanong ang katanungang iyan. Sa ngayon, napakadaling hanapin sa Google, napakadaling hanapin sa Facebook, napakadaling hanapin
sa YouTube, di ba? Pero alam po ba nyo, hindi ko titignan yung definition ng social media, ngunit hayaan natin i-define ng Bible, ano nga ba ang pag-ibig na ito? Alam po ba nyo sa 1 Corinthians, ang sabi niya po rito, chapter 13 verse 4 hanggang 7. Ito yung tinatawag nilang love chapter sa Bible. Ang sabi niya po ng talata, kung tayo man ay nagtatanong ng pagmamahal o pag-ibig, hindi po si Cupido. Ngunit ang Bible po ang nagsasabi, dahil ang sabi na rin ng Bible, God is love. Dahil ang Diyos ay pag-ibig, dapat sa Bible natin tignan ang kung sabihin man natin description o definition o ano nga ba ang tunay na pagmamahal. Ang sabi po ng talata, ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob. Hindi mainggitin, hindi mayabang, ni mapagmataas man. Hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim sa kapwa. Hindi niya ikinatutuwa ang gawang masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan. Verse 7, ang pag-ibig ay mapagpatawad, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at mapagtiis hanggang wakas. Kung papansinin po natin ang sinabi ng Bible about love, hindi siya yung naririnig natin sa maraming tao na kinikilig-kilig. Totoo, ang love ay may emosyon. Pero kung papansinin natin ngayon dito, more on commitment, more on attitude. Ang pag-ibig ay doon sa talagang tunay na pag-uugali. Kaya nga nabanggit dyan yung pagiging matyaga, yung magandang loob, hindi mainggitin, hindi magalitin. Napansin po ba nyo? More on sa attitude ng isang tao. Hindi ito yung more on sa feelings na nagbabago. Totoo, lahat tayo ay may emosyon. Mahalaga ang emosyon dahil ito po ay bahagi ng ating buhay. Pero kung ating titingnan dito, ito po yung ating commitment na kahit anong mangyari, dahil ito yung salita ng ating Panginoon, gagawin natin dahil ito yung kalooban ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga po, mayroon akong isang illustration na nabasa. Maganda yung kanyang kaisipan. Ano nga ba daw yung Christian love? Ano nga ba yung pagmamahalan bilang magkakapatid sa ating Panginoon? Pansinin po natin ito. Ang sabi niya rito, ang Christian love ay slow to suspect, quick to trust. Hindi daw siya mapanghinala, ngunit siya ay punong-puno ng pagtitiwala. Di ba? Napakaganda. Slow to offend, quick to defend. Hindi siya yung nakakatisod, di ba? Tapos slow to expose, quick to protect. Hindi niya ipapahiya ang isang tao o isang kapatid. Ngunit hanggang maaari ipoprotect niya ito dahil mahal kita. Di ba? Ipinapakita ngayon dito yung diwa ng pag-ibig. Slow to demand, quick to give. More on giving, not getting daw. Tapos slow to provoke and quick to encourage. Siya yung nagbibigay ng kalakasan ng loob at hindi siya yung nagpapahina ng loob. Ang sinasabi niya dito, slow to hinder, quick to help. Yung pagtulong talaga ito dahil sa love, yung giving na rin na nabanggit ko kanina, at ang Christian love doon sa pinakababa, slow to anger, quick to forgive. Punong-puno ng pagpapatawad. Sabi nga, madali bang magpatawad? Ang sagot palagi, depende sa pagmamahal. Pinatawad tayo ng Diyos sa lahat ng ating mga kasalanan, gaano man karami o kabigat ang ating kasalanan. Bakit? Dahil mahal tayo ng Diyos. At the same time, ito rin naman po sa pag-ibig, yun yung nagagawa, yung pagpapatawad at hindi yung galit o yung puot. Ipinapakita ngayon po mga kapatid, bilang mga mananampalataya sa loob ng church, fervent in love. Isa pa pong verse patungkol dito, basahin nga po natin ng sabay-sabay, Juan 13:34 at 35. Ganito po ang sinasabi at basahin po natin. Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo ngayon. Mag-ibigan kayo. Kung paano ko kayo inibig, gayon din naman mag-ibigan kayo. Kung kayo'y mag-iibigan, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Napakaganda mga kapatid. Kung paano tayo minahal ng ating Panginoong Jesucristo, ito rin naman daw po yung pag-ibig natin sa isa't isa. At ang sinasabi niya ngayon dyan, at kung tayo ay nagmamahalan, napakaganda ng result. Makikilala ng lahat na kayo'y mga
alagad ko. Pero kung tayo ay nagbabangayan, kung tayo yung nag-aaway-away, kung tayo yung magsisiraan, hindi ba nagiging katitisuran at pangit na testimony? Kaya nga mga kapatid, pagmamahalan. Sabi nga nung isang verse na naalala ko, na love covers a multitude of sin. Ito po ay nasa 1 Peter chapter 4 na dahil sa pagmamahal, hindi ba ito ay pumapawi ng maraming pagkukulang. Punta po tayo sa pangalawang point, fervent in service. Ang sabi niya po sa verse 11, magpakasipag kayo at huwag maging tamad. Buong puso kayong maglingkod sa Panginoon. Bilang mga mananampalataya o bahagi sa katawan ng ating Panginoong Jesucristo, yung paglilingkod. At ang sinabi po nung talata, maganda itong Tagalog niya dito, no? Yung magpakasipag at huwag maging tamad. Sa madaling salita, kung titingnan po natin ang Bible, bawal ang tamad. Ito po ay may kinalaman sa paglilingkod. Pero kung i-apply po natin ito, kahit sa anumang larangan ng ating buhay, kahit sa bahay, di ba? Di ba nakakainis yung taong tamad? Hindi po kayo yun ha, yung katabi mo. Hindi, joke lang po. Pero ang point, yung tamad sa bahay, tamad sa trabaho, tamad sa school, yung pag-aaral, kahit naman sa church sa gawain, kapag naging tamad, hindi ba nakaka-discourage? Pero ang sinasabi po ng Bible na napakagandang kaisipang ito, na maging masipag, di ba? Maging masipag sa gawain, maging masipag sa paglilingkod sa ating pong Panginoon at buong puso. Ito nga po yun, buong puso na tayo po ay naglilingkod sa ating pong Panginoon. Hindi lamang yung pagiging masipag, ngunit yung paglilingkod na ito ay hindi napipilitan. Kaya nga, buong puso na ginagawa po natin ito para po sa ating Panginoon. Alam po ba nyo, yung pagiging masipag ay isa sa mga katangian na pwede po nating makita doon sa mga taong ginamit ng Diyos sa paglilingkod sa Kanya. Meron po akong isang nabasa. Maganda yung kanyang observation. Kung titingnan natin yung mga kwento ng Bible, kung sino yung ginamit ng ating Panginoon. God never goes to the lazy or to the idle when He needs someone for His service. When God wants a worker, kumbaga, makikita natin na hindi yung mga tamad. Ngunit kung ang Diyos ay tumawag daw, kung o-observe daw natin ang Bible, He calls a busy. Ang ibig ko pong sabihin ng busy, ito yung diligent person, ito yung masipag. Kasi kung ating papansinin yung busy kasi sa panahon natin ngayon, lahat naman ng tao ay busy, di ba? Yung iba kasi mali ang pakahulugan sa busy. Katulad nung busy, sa sobrang busy, walang time para sa Panginoon. Hindi po gano'n ang ibig sabihin dito. Lahat naman tayo ay busy. Kung ikaw ay nanay, busy ka. Kung ikaw ay tatay, busy ka. Kung ikaw yung kabataan o dalaga o binata, hindi ba't lahat tayo ay busy? Busy sa cellphone, di ba? Busy sa social media, busy sa iba't ibang mga pakikipag-usap sa iba't ibang tao. Pero hindi po ganun yung point na busy na wala kang time sa Panginoon. Ngunit ang ibig kong sabihin dito na busy, doon sa term na busy dito, ito yung busy na masipag. Meron siyang ginagawa. Pansinin po natin itong yung mga example. Ang sabi dito, si Moses ginamit ng Panginoon. Pero nung siya'y tinawag ng Panginoon, Moses was busy with his flock at Horeb. Napansin po ba nyo? Ano yung ginagawa ni Moses? Natutulog ba? Hindi. Siya ay nagpapastol. Gabi na nung siya'y tinawag ng Panginoon. Naalala po ba nyo yung burning bush? Tapos yung si Gideon was busy. Ito yung threshing, ito yung gumigiik ng mga wheat by the winepress. Nung, di ba, kahit si Gideon ay natatakot noon dahil siya ay nagtatago nga, dahil siya ay maliit, ang sabi niya sa kanyang sarili, siya yung hamak sa kanilang angkan. Pero nung siya ay tinawag ng Panginoon, di ba, busy siya, masipag siya. Ito yung mga ginamit ng Panginoon. Si David was busy caring for his father's sheep. Hindi ba't noong mag-a-anoint ng susunod na maging hari, yung mga kuya ni David ang siyang iniharap ng kanilang tatay. Pero nung sinabi ni Prophet Samuel, wala na ba kayong anak? Di ba tinawag si David na bunso? Na ang sabi, doon
at siya yung nag-aalaga ng kanilang tupa. Masipag si David, di ba? Nehemiah was busy bearing the king's wine cup. Siya yung cup bearer. Nung siya ay nagkaroon ng vision upang gawin yung muog o yung wall ng Jerusalem dahil sila ay exile, makikita natin siya ay nagtatrabaho bilang cupbearer at siya yung tinawag ng Panginoon. Sa New Testament naman, makikita natin itong magkakapatid na Peter at si Andrew, si James at si John, na sila ay mga busy sa kanilang hanap buhay. Pero willing nilang iiwan. Ang point ko kasi ng busy, ito yung masipag na kung saan ginamit ng Panginoon at sila rin naman yung naging masipag sa gawain at pagsunod sa ating Panginoon. Hindi ba't mga kapatid, napakagandang katangian? Si Matthew, busy rin naman doon sa kanyang pangongolekta ng buwis at siya ginamit ng Panginoon. Tinawag siya ng Panginoon. Si Saulo na naging Pablo o Paul was busy persecuting the church. Bagamat masama yung persecuting the church, pero kung gaano siya kasigasig. Kasi akala ni Apostol Pablo, yung dating Saulo pa, na siya yung tama doon sa kanyang ginagawa. Pero mga kapatid, nung siya ay na-convert, nung nakilala niya na talaga na si Jesus, akala niya yung kanyang ginagawa ay pabor sa ating Panginoong Diyos. Yung pala, kinakalaban niya ang ating Panginoong Jesus. Pero nung siya nakakilala sa ating Panginoon, kung gaano siya kasigasig noon, ganun din naman siya kasigasig o higit pa ang kanyang pagiging masipag sa paglilingkod sa ating Panginoon. At marami siyang mga churches na nasimulan. Kaya nga mga kapatid, maging mainit po tayo sa ating pong paglilingkod. Ang isa daw sa nagiging problema natin, yung ningas pugod. Alam natin yung term na ningas pugod. Sa umpisa lang magaling. Sa umpisa lang mainit. Tapos kung gaano kabilis lumiyab, ganun din naman kabilis nawala yung apoy o yung ningas niya. Huwag po sana maging ganun. Kaya nga yung sinasabi nilang sala sa init, sala sa lamig, huwag po sana maging kahit pandemic, kahit nasa bahay lang tayo o limited lang yung ating, maging maalab po tayo mga kapatid sa iba't ibang kaparaanan ng paglilingkod natin sa ating Panginoon. Na nagiging consistent, na nagiging napapanatili natin yung alab o yung ningas o kaya naman nagiging lumalago pa tayo, nagkapagpapatuloy pa tayo sa halip na mabawasan, mas lalo pang nagiging masipag sa gawain ng ating Panginoon. Punta po tayo sa susunod na point. At ito yung sinasabi nga niya na fervent in service sa 1 Corinthians chapter 15 verse 58. Kaya nga mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matitinag. At ang naka-highlights po dyan, maging masipag kayo sa paglilingkod sa Panginoon. Maging masipag, isang napakagandang encouragement sa ating lahat. Bakit? Dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong paghihirap para sa Kanya. Kung sa ibang bagay, masipag tayo, di ba? Walang masama na maging masipag tayo sa trabahong bahay. Mabuti po yun. Walang masama na maging masipag tayo sa ating trabaho. Mabuti po yun. Sa ating hanap buhay, mabuti po yun. Sa ating pag-aaral, mabuti po yun ang pagiging masipag. Sana maging masipag din tayo sa paglilingkod natin sa ating Panginoon. Bakit? Hindi masasayang. May pakinabang. Hindi lamang sa buhay na ito, hanggang sa kabilang buhay, kapatid. Ang Diyos ay hindi makakalimot. Ito po yung pangatlo. Fervent in prayer. Ang sabi niya po sa verse 12, bilang bahagi ng katawan ng ating Panginoon, maggalak kayo dahil sa inyong pag-asa, magtiyaga kayo sa inyong kapighatian at palaging manalangin. Tinignan ko po ito sa iba't ibang translation sa English, yung Romans 12:12. Ang sabi po niya sa NIV, faithful in prayer. Maging matapat tayo sa prayer. Sa English Standard Version naman, ang kanya pong pagkakasalin, constant in prayer. Palaging manalangin. Mga kapatid, kumusta na po ang inyong prayer life? Kumusta na po ang inyong pananalangin? Sa panahong ito, na hindi tayo nagkikita physical, pero hindi ba't napakaganda, mamaalab tayo sa ating panalangin, na tayo ay nagpapanalanginan. Hindi ba't dapat sa panahon ng pandemic na ito, dahil lockdown o kaya tayo ay nasa bahay, yung iba ay pwede nang maghanap buhay, salamat sa Panginoon, dahil pwede nang magtrabaho, pero hindi ba't napakarami nating time kung tutuusin
kumusta na po ang inyong prayer life mga kapatid? Sana maging fervent, maging maalab o maningas ang ating pong buhay panalangin. Tingnan po natin ito. Example of fervent prayer. Una, si Jesus. Sa Luke chapter 22 verse 44, ito yung gabi bago siya hulihin at ipako sa krus, dala ng matinding hinagpis. Bali siya'y nanalangin ng lalong taimtim. Tansinin po natin yung term na ginamit. Taimtim, mataimtim na panalangin. At pumatak sa lupa ang kanyang pawis na parang malalaking patak ng dugo. Hindi ba napakatindi ng prayer life ni Jesus? To the extent na napakataimtim. Kapag sinabi pala nating fervent o mataimtim na panalangin, hindi lang daw ito yung haba. Maganda yung mahaba ang manalangin, pero yung intensity, kung gaano ito kataimtim. Siyempre, mahaba o maiksi, bahala. Ang point ay nasa sa alab mo yan eh. Yung pagiging mataimtim natin talaga. Hindi po yan sa ganda lang ng salita natin. Pangalawa, si Elijah, ito yung binasa ko kanina sa James chapter 5. Si Elias ay isang tao na tulad din natin, di ba? Ordinary people na katulad natin. Nang mataimtim siyang nanalangin na huwag umulan, hindi nga umulan sa loob ng 3 taon at 6 na buwan. Kumbaga, nanalangin siya uli doon sa verse 17 at bumuhos ang ulan. Ang point lamang, siya ay ordinary people na katulad natin, na kung siya ay mataimtim manalangin, pwede rin po tayong maging mataimtim sa ating pong pananalangin. Ang isa pang halimbawa, yung early church sa Jerusalem po yan, sa Acts chapter 12, verse 5. Kaya't nanatiling nakabilanggo si Pedro, samantala ang iglesia na may, mataimtim na nananalangin sa Diyos para kay Pedro. Hindi lamang pala yung isang individual ang nananalangin, ngunit yung church, ikaw, ako, tayong lahat mga kapatid, di ba? Yung church, yung magkakapatid ay mataimtim na nanalangin. Alam po ba niyo kung anong nangyari kay Peter dyan? Basahin po ninyo. Napakaganda ng ginawa ng Panginoon. Dahil sa mataimtim na panalangin ito, ini-encourage ko po kayo, basahin ninyo yung Acts chapter 12 kung paano kumilos ang ating Panginoon dahil sa mataimtim na panalangin. Kaya nga, mga kapatid, magpanalanginan tayo sa isa't isa. Ang sabi ng 1 Thessalonians 5:17, basahin po natin, maiksi lang naman, pray without ceasing. Pwede nating i-memorize, no? Pray without ceasing. Sa Tagalog, manalangin walang patid. Pero mas maganda yung isang Tagalog na nabasa, maging matyaga sa panalangin. Bakit? Minsan nadi-discourage tayo. Minsan nakakalimot tayo. Minsan tinatamad tayo. Tama po ba? Dumarating ba yung tinatamad, inaantok, para bang pagod na pagod ka na, nawala ka ng energy pagdating sa prayer, o lobat ka na pagdating sa prayer. Kaya nga, maging matyaga kasi maraming hadlang. Maraming hadlang mga kapatid. Social media, pwedeng maging hadlang. Hindi masama, pero pwedeng maging hadlang kung hindi tayo magiging maingat. Sa isang salin ng Bible, gusto ko siyang tingnan natin. Basahin nga po natin yung color yellow. Ang sabi niya, always keep on praying. Ito po ay galing sa Living Bible. Palagi tayong manalangin mga kapatid. Ano man yung sitwasyon ng iyong buhay, may problema, pray. Walang problema, pray. Di ba? Kung baga may pagsubok, manalangin. Kung may pagpapala, manalangin. Kung ano man yung kalalagayan mo sa buhay, palagi po tayong nasa diwa ng panalangin. Sa akin pong pagwawakas, bali 3 bagay po yung na-discuss natin. Bilang church, sa katawan ng ating Panginoon, ikaw ay bahagi, ako ay bahagi tayong lahat. Kumbaga, mayroon tayong tungkulin na dapat gampanan. At ang isa sa mga napakagandang katangian, maging maalab po tayo. Maging maningas sa pagmamahalan, unang point natin. Pangalawa, sa ating paglilingkod, maging masipag tayo. Pangatlo, sa ating pong pananalangin, maging mataimtim po tayo. And I encourage each and everyone na tayo po mga kapatid ay patuloy na magpanalanginan. Hindi ba't nakaka-encourage? Ito po yung aking pagwawakas sa ating pong pag-aaral ngayon. Advantages of prayer. Kaya nga, be fervent in prayer. Ang number 1, ito po yung isang quotation na nakuha ko, prayer protects us. Hindi ba't napakaganda? Pangalawa, prayer
changes things. Hindi ko na kailangang ipaliwanag pa. Kasi alam naman natin ang lahat ng ito, pero magandang reminders sa atin pong lahat. Number 3, prayer keeps you in the will of God. Para mapanatili ka sa kalooban ng Diyos. Kasi pwede kang malayo. Para hindi tayo malayo sa kalooban ng Diyos, always pray. Number 4, pray draws you closer to God. Mas lalo kang nagiging close sa ating Panginoon. Nadidevelop yung ating relationship sa Kanya. Number 5, prayer makes you happy. Hindi ba't masaya kung nakakapag-pray tayo? Yung from the heart, yung mataimtim talaga. Kahit umiyak ka, naibuhos mo yun sa Panginoon, pero pagkatapos nun, ang ganda, ang sarap ng pakiramdam. Happy ka. Number 6, prayer gives you hope. Di ba, napakaraming yung pag-asa ay naroroon palagi. Number 7, prayer makes you less selfish. Kasi, kung bakit less selfish? Kasi hindi lang sarili mo ang pinapanalangin mo. Katulad ko, hindi lang sarili ko, pinapanalangin din po kita. Pinapanalangin ko po yung church. Yung ating bansa, di ba? Kasi hindi lang sarili ko, ngunit yung iba ay naipapanalangin din natin. Kaya hindi po tayo nagiging selfish. Number 8, prayer heals you from all pain. Physical pain, emotional pain, hindi ba nakakaginhawa? At ito naman yung nais ng Panginoon. Number 9, prayer makes you stronger spiritually. Mas lalo kang tumitibay kahit sa mga tukso, pagsubok, nagiging matatag. Kaya nga, be fervent. Mga kapatid, pagpalain tayo ng ating Panginoon. Tayo po ay sandaling magwakas sa panalangin. Ama naming Diyos, marami pong salamat sa mga salitang ito. Pagpalain nyo nga po ito sa aming mga puso bilang church na kung saan sa escape, Panginoon, patuloy nga po ninyo kaming masumpungan sa mga aspetong ito ng aming buhay na mas lalo kaming magiging maningas, maalab, mainit sa aming pananampalataya. Panginoon, tulungan nyo nga po kami na kahit sa kabila ng pandemic ay patuloy nga po kaming nagbibigay ng kaluwalhatian nga po sa inyo. Pagpalain nyo nga po ang aking mga kapatid. Salamat po sa inyong gagawin. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen.